Meron po akong paparinig sa inyo na statement o question and answer ng mga media kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dyan sa Davao. At aking napansin dito na talagang pilit na ang dating Pangulong pumasok sa politika. Napipilitan lang at pinipilit siya ng kanyang mga kaalyado. Pakinggan niyo ito, kawawa na ho yung dating pagod na eh. Well, let me put it this way. Kilala naman niya ako, been your mayor for so many years now. You think that I can carry a national campaign at my age? Or you want me to die? Magkukulaps lang ako niyan eh. Well, anyway guys, I think that at my age, 73, mukhang hindi ko na kaya. Let us be realistic about it. So are you considering local position here? Well, I am open to suggestions from the media. What do you think I should be gunning for? Mayor. Iyo yan. Mayor. Of course, ikaw. Of course. Also mayor. Of course. So ito, ang sinasabi po ni Duterte rito, hindi niya kaya physically ang tumakbong senador. Dahil siya daw ay may sakit na. Actually, sa haba ng press conference, sinabi niya meron daw siyang cancer. Inamin na meron daw siyang cancer. Hindi ko lang alam kung ano ang cancer niya. Anong sakit yun. Cancer, pero kung ano yung cancer, hindi sinabi. Pangalawa, parang nahihilo daw siya. Parang yung balance niya kakaiba na. So, natatakot siya pag tumakbo siya, baka daw mag-collapse lang. Totoo yan, kasi sa travel pa lang eh. 24 hours ang kampanya, 3 buwan, Luzon, Visayas, Mindanao. Physically hindi kakayanin. Ang problema lang, pinipilit po ng mga kaalyado ni Duterte na siya'y tumakbo. So, nagsalita na po ang dating Pangulo, hindi na niya kaya. At yung pagsasabing hindi niya kaya, kalusugan, buhay ang nakataya, dapat maintindihan ito. Ay yung mga vlogger po na taga-suporta niya araw-araw, kung ano mga pinagsasabing, darating na si Duterte sa Manila Hotel, darating na gano'n ang mga Duterte, hindi na kayang pigilan. Yung pala naman tao, hindi na kaya ang katawan. Bakit nyo linuloko yung mga tao? Kayong mga vlogger, taga-suporta ng mga Duterte, kayong mga anti-Marcos, bakit nyo niluloko ang tao? Araw-araw yan ang inyong sinasabi sa inyong mga coverage dyan sa pagpapile ng Certificate of Candidacy. Na ang mga Duterte ipupunta na, ang mga Duterte darating na, ilang araw nyo sinasabi, wala naman dumarating. Yun naman pala, wala na siyang plano. Ayaw na niya. Dahil may sakit siya. Hindi daw niya kaya mangampanya at mag-travel sa buong Pilipinas sa kampanya, kaya ayaw niya. So malinaw na panlilin lang ang ginagawa ng ibang mga vlogger at supporters ng mga Duterte anti-Marcos group para lang ang mga tao ay paniwalaing ang Duterte ay tatakbo. Ay sa ngayon po malabo Mukhang walang magnanational sa kanila. Kasi ang sinasabi ni Duterte, ang tinanong pa nga niya media ano sa tingin ninyo, ako ba pwede mag-local? Sabi ng mga taga-media, dahil taga-Davao yun, natural. Sige, mag-mayor ka na lang. Sige, mag-mayor ako. Ano yung usapang kanto na lang Tapos ano gagawin kay Baste? Ayun, vice mayor. So kung yan ang plano ng mga Duterte, alam ni Duterte, may sakit na siya, may edad na. Ako nga, nagtaka nga ako, sabi niya, 73 years old lang daw siya kala ko ba nung nakaraang taon 79 years old siya nung mag-birthday? Ano ba talaga ang edad niya? Ako naniniwala ako, mas matanda si Duterte kaysa Kibuloy. Si Kibuloy 74 years old na bakit sabi ni Duterte sa daw 73? Mukhang pati date, pati yung birthday niya, mukhang nakalimutan na niya. Ang alam ko, 79 o 80 years old na yan Anyway, so physically, hindi niya kaya. Inaamin na niya. Ngayon, kaya lang gusto mag-mayor, dahil alam nila, malakas kasi ang makakalaban. Ito yung aking analysis at interpretation dyan. Pag si Nograles, Congresswoman Migs Nograles ay tumakbong mayor, mahihirapan si Baste pag si Baste lang.
Kasi mukhang wala namang malaking accomplishment si Mayor Baste ng Davao City. At gusto ng mga taga Davao o marami mga barangay chairman, majority ng mga barangay chairman sa Davao ay kay Nograles na. Kaya pag si Baste lang ang mga kalaban ni Nograles, tagilid ang mga Duterte. Ngayon, mapipilitan ang dating Pangulong Duterte na si mag-mayor, tapos vice mayor si Baste, para siguro kung manalo siya. After 1 year, mag-resign na siya dahil may sakit daw siya at ibibigay kay Baste kasi nasa batas yun. Pag wala na ang presidente, wala na ang mayor, nag-resign or kasakit, kung ano man ang dahilan, bakit aalis, automatic ang vice mayor ang uupo. So Duterte pa rin si Baste. Yan ang strategy nila. Ang kanilang paniniwala, kakayanin nila si Nograles. Naku, dito magkakasubukan. Alam mo, nakakaya pagka dating Pangulo, tumakbong mayor, natalo pa. Kasi malakas po yung Nograles eh. Isipin mo, majority pala ng mga barangay chairman ay nasa Nograles na. Sawang-sawa na pala sila sa mga Duterte na ilang dekada na puro Duterte naghahawak ng Davao City. So ngayon, nakita siguro ng mga Duterte, mahihirapan kung si Baste. Kaya yung dating Pangulo susubo at siya yung kakandidato. Naku, magandang laban ito. Kaya sabi ko nga, paano kaya kung halimbawa former President Duterte laban kay Nograles, tapos natalo ni Nograles ang former President, nako, ang tindi niyan. Di ba? So ngayon ang tanong, kung yan ang plano, Duterte for mayor, Baste for vice mayor, laban ka sa Nograles, sino ngayon ang magsisenador? Si Pulong? Wala namang panalo sa Senado yun. Wala nga. Ano bang nagawa niya sa Kongreso? Lagi nga daw hindi pumapasok sa Kongreso. So wala. Kaya again, yung mga panlilinlang ng mga taga-suporta ng Duterte, yung mga DDS, na magpapail at kakandidato ang mga Duterte, hindi totoo. Kawawa nitong nakalipas na 1 linggo na inaaraw-araw nila dyan sa may area ng Maynila, sa Comelec Manila Hotel, na darating at darating daw mga Duterte, wala naman palang hinihintay. After views lang kayo. Makakuha lang kayo ng followers at viewers, hindi naman pala totoo. Yun naman palang inaabangan ninyo. Natawa nga ako na isang araw, may dumating na chopper. Ito na! Darating na ang mga Duterte, sakay ng chopper. Pagbaba ng chopper, si General Marbil pala ang sakay, PNP chief. Diba? Puro panlilin lang. Kawawa naman ang mga tao. Kaya huwag ko kayo maniwala diyan sa mga DDS vlogger na yan. Hanggat hindi nyo nakikita yung sinasabi ng personalidad, saka lang kayo maniwala pag nakita na. Pag wala, yung sinasabi ng parating na, malakas sila, hindi po totoo yun. Kabaliktaran yun. Okay? So sa ngayon, walang malinaw kung sino magsisenador sa mga Duterte. Mukhang malabo. Mukhang focus sila sa lokal. Takot sila sa mga Nograles. Takot sa Nograles. Takot sa mga taga-suporta. Dahil nga, mukhang malaking persona ng taga Davao City, sawa na sa mga Duterte. Ano pong inyong masasabi dyan? Please comment, reaksyon sa ating topic na ito. Local, national, kasi Duterte, former president ng involved dito. So, walang personal, na-issue lang ito dahil inamin naman yun sa press conference, may sakit si Duterte. Hindi niya kaya na tumakbo sa national. Local, tingnan natin, nahirapan na nga daw siya maglakad Hindi na nga daw pantay yung balance niya, kaya pala minsan parang umaatras. Inaalalayan na naman ng mga PSG na naka-assign sa kanya. So, nakakaawa na rin kasi may edad na Bakit pinipilit ng iba? Dahil sila may mga interes. Maawa naman kayo. Gusto na magretiro ng mama Pagbigyan na natin. Ang dami naman mga bata. Hindi ba? Please like, subscribe, and follow.